So dalayawon ng Diyos sa sinigatinion, no? Makapadayon kita sa pagsimba sa aton Ginoo. May I request everybody to please stand as we come to the Lord in prayer. Pangamuyo kita. Duholo piyong mata, let us pray. Let us pray. Sa imo labing gamhanan balaan namon nga Dios, nagakalipay ga pasalamat kami sa pribilehiyo ginhatag mo sa amon padayon kami Lord makasimba sa imo. Amay ang akong pagpangamuyo, ikaw Ginoo o Dios ang magpanguna sa amon, magabay sa amon. Ikaw Ginoong Dios ang maghatag Ginoo sa amon sang paghangop nga langit nun. Maghatag sa amon Ginoo Amay sang kaalam, maintindihan namon ang iyong mga pulong. Mabuligan kami sa amon spiritual lives, sa amon daily nga pagkabuhi, sa amon pamilya, sa mga estudyante, sa mga trabaho, and even, O God, labaw tanan sa mga ministries ang simbahan. Nagintugyan nimo sa amon Ginoo. Gapangamuyo ko nga ikaw ang magpanguna sa amon, kag magbulig sa amon Ginoo. Pasayloha kami, diin man kami may pagkulang, para Ginoong Dios ngayon amon kabuhi. Maging tako sa pagbaton sang pagbakamaayo, gikan sa pagsimba ng amon pagahimuon, and even, O Lord, nga ining amon mga kaugalingon, magbenepisyo Ginoo Amay sang dugang kaligunan, maturity, learning Ginoo Dios ang imo mga pulong, kag labaw sa tanan mahatag sa imo ang himaya nga deserve nimo bilang amon manunuga, amon manluluwas, amon master sa pagkabuhi. Once again, bless every part of the service. Glorify your name. In Jesus' name we pray. Amen, amen, amen. Pabilis sa magditong this time magkakanta ta once again upon your body, Joel. Okay, palibukas sa inyong mga hymnals. Page 102, Honey in the Rock. 102. Kanta kita tunog, paliog. Honey in the Rock, 102. Ready, sing! Oh, my brother, do you know the Savior, who is wondrous, kind, and true? He's the rock of your salvation, the sun in the rock for you. Oh, there's honey in the rock, my brother. There's honey in the rock for you. Leave your sins for the blood to cover. There's honey in the rock for you. Have you tasted the Lord is gracious? Do you walk in the way that's new? Have you drunk from the living fountain? There's honey in the rock for you. Oh, there's honey in the rock, my brother. There's honey in the rock for you. Leave your sins for the blood to cover. There's honey in the rock for you. Do you pray unto God the Father? What will count He to do? Never fear, He will surely answer. There's honey in the rock for you. Oh, there's honey in the rock, my brother. There's honey in the rock for you. Leave your sins for the blood to cover. There's honey in the rock for you. Then you out through the streets and byways, praise the word of the many of you. Say to every fallen brother, there's honey in the rock for you. Oh, there's honey in the rock, my brother. There's honey in the rock for you. Leave your sins for the blood to cover. There's honey in the rock for you. Amen. Page 82. Mansion over the hilltop. Page 82.
Page 82, ready. Sing, I'm satisfied with just a cottage below, a little silver and a little gold. But in the city where the ransom will shine, I want a gold one, that silver line. I've got a mansion just over the hilltop in that bright land where we'll never grow old. And someday yonder we will never more wander, but walk on streets that are purest gold. Though often tempted, tormented and tested, and like the prophet, my pillow a stone. And though I find here no permanent dwelling, I know He'll give me a mansion my own. I've got a mansion just over the hilltop in that bright land where we'll never grow old. And someday yonder we will never more wander, but walk on streets that are purest gold. Don't think me poor or deserted or lonely. I'm not discouraged, I'm heaven bound. I'm just a pilgrim in search of that city. I want a mansion, a harp and a crown. I've got a mansion just over the hilltop in that bright land where we'll never grow old. And someday yonder we will never more wander, but walk on streets that are purest gold. Amen. Thank you. Palihugban ko. All right, so once again, mayong aga sa tanan. Are you happy today? All right, so dalayawon ng Diyos, no, for this wonderful day He has given to us. Amen. And we would like to acknowledge our guests for today. And to our guests, no, pag nalawag ang inyong ngalan, pangabaylan namon sa pagtindog. Amen. Di magkahuya. May nagtimbre sa akon diri, may Tagalog daw tayong bisita na hindi talaga makaintindi ng Ilonggo. So sana maintindihan mo ang Tagalog ko. All right. So I will try to mix. All right? So ang una naton nga bisita si Miss Maybelline. This is Finlac. All right. So welcome Maybelline. Bisita sang Group 1. Okay? So thank you for being with us. Another one si John Talid. John o John? John Talid. Where's John? Andyan si John.
All right. So, welcome John, okay? Bisita gyapon sang Group 1, obvious, no? Sa Group 1 sa nagtindog. Another one, si Daniel Guaza. Daniel, welcome Daniel. Again, bisita sang Group 1. Another one, si Mr. John Albert Mamilit. All right, welcome John Albert. Okay, bisita sang Group 2. I hope nga hindi kasagad pamilit. Mr. Jezreel Suiza. Jezreel Suiza, welcome. Bisita sang Group 2. Group 2? Proari sa Group 3. Nakapungko. Okay, welcome. Another one, si Mr. Adrian. This is Pilias. Pilias. Pag sa Pilipinas, Pilias. Pero kung dito sa amon sa Amerika, it's Pilias. Bisita sang Group 2. Welcome. Another one, Mr. Francis Clyde. This is Clyde. Soliver. Welcome. Bisita sang Group 2 gyapon. Nga sa Group 3 nakapungko. Then Mr. Kyle Vincent Villaruel. Welcome, Kyle. Bisita sang Group 2. Another one, si Mr. Jewel. There. Correct. Hindi here, there. Welcome, Jewel. Unique naman nga Jewel yaw. Nga spelling. Jewil. Alright, bisita gyapon sang Group 2. Then si Miss Hazel Joy Tomlod. This is Tomlod? Correct, Tomlod. Okay, welcome Joy sa bisita gyapon sang Group 2. Another one, si Miss Leia May Magallanes. Welcome, Leia May. Kay bisita sang Group 2. And then si Miss Jean Reb Garcia. Welcome, Jean. Bisita sang Group 3. Another one, si Mr. Mark Paculares. Alright, welcome, Mark. Bisita sang Group 3. And also si Mr. This is Keith Justin. Keith kun Kaif. Keith. Alright, Keith Justin Andia. So welcome Keith. KYF. So lapit-lapit sa KFC. Welcome Keith, no? Bisita sang Group 4. Nga nakapungko sa Group 3. Then, si Miss Princess Joy. This is Barcenas. Alright, welcome Princess Joy Barcenas. Then, si Mr. Nathaniel Celada. Welcome, bisita sang Group 4. Alright? So, sino yung bisita natin na Tagalog? Okay. Hindi ka talaga makaintindi ng ng Ilonggo? Konti lang. So, anyways, kung maubusan ako ng Tagalog, okay, Sister Maricel, ikaw na mag-interpret dyan, ha? Okay? So, nasa tabi mo, ikaw nang bahala dyan. Okay? Kung hindi niya maintindihan, ikaw ang may kasalanan. Alright, so anyone else? Anyone nga bisita naton nga way pa na na recognize? Ni Tagalog bala kag Ilonggo, may pastor nga nagpa-Manila. Lapit-lapit ba lang mo natin? Wala naton Ilonggo, natin Tagalog. Karong kayo naman sa kaintindi from Cebu. Sa Pabagyo sila, kay gutom naman. So, may gabaligya itlog. Hindi sa kabalo ng Tagalog niya, pabili ng itlig.
Kaya ang natin mo, kuning itlog, itlig. Alright, amo ni kasadya sa Pilipinas, perti kadamo sang dialect. Anyways, welcome sa aton yung mga bisatindog ta, and welcome naton ang aton mga guests sa gantag sa tagsa. Alright, kanta ta sa aton welcome song, Sing, Smile, and Shake Hands. Everybody now sing, welcome to HWBBC. It's the church where you belong. Welcome to HWBBC, where every heart will sing a song. Our message is from God's Word and Christ the living Word. HWBBC welcomes you today. Turn around and shake as many hands as you can. There's a welcome with a smile. There's a Christian welcome here. Hallelujah. There's a welcome here. There's a welcome here. There's a Christian welcome here. Amen. Welcome ko sa inyo, ha? Amen, amen. Kung kilala mo si Kristo. Amen. Welcome, welcome. Amen, amen. Babaguhin ang iyong buhay. Oh, amen. Amen, amen. There's a welcome here. There's a Christian welcome here. Hallelujah. There's a welcome here. There's a welcome here. There's a Christian welcome here. Amen, amen. So you may take your seats now. Damo ka salamat. Let us go to our celebrators. Birthday and wedding anniversary celebrators naton. August 2 to 8. Alright, amuning aton mga star of the week. Stars of the week. Mga may birthday sa 4, may arita 2, si Sister Roselyn, si Linlin, kag si Efril Ann. Okay? Mga big time ni Regalado kag Galvez. Pero ang sunod mas big time ni Abuacan Joel. And then sa 6 si Pars, si Paris. Okay. So pangabay nato ng aton mga celebrators sa paggari. Alright. May-ari pagali, damo sila. Sa sininga si Mana, si Rialin. Mayo gali, no? Si Efrel kag si Rialin. Isa lang kasi Mana. Si Rialin, are. Okay. Wayman. Si Efrel, wala man. Okay. So, si Joy, Sister Joy. Okay. Birthday man ni Sister Joy. Sa 8. Si Nang Rosie. Priya nato ng health ni Nang Rosie, no? Kay bangod sang iyang health, no? Daw kabudlay sa iyang makasimba. So, pag-pray naton. And then si Mia. Ari si Mia? Mia, where are you? Why si Mia? Okay, wala sila, no? So, anyways, sa 8, may ara pa isa, si Lizel. Pero dito di sa aton nga Extension Church sa City, si Lizel. Alright? Aribaw, damo subong ang may kwan gali. Ang may wedding anniversary. Okay? Si Pastor Fernandez kag si Ma'am Norma Buas. Okay, galing kay grabe nga biyahe ay so wala sila today. Di naton sila naging kaupod. Alright? Pero tomorrow we will try nung i-treat sila. Amen?
para sa ilang wedding anniversary. Sikreto talang na, ha? Galantaw sila. Alright. So, and then, si Brother Joel, galing kay si Mrs. yan ato na sa langit. Sige, ari si Brother Joel, no? Okay. So, ito na ang partner niya sa langit. Kung natagan ka dito ni another nga partner. Pwede. May problema kay ti single naman soltero naman Okay? Basta hindi lang lalaki. Okay? Then sa 8 wedding anniversary man ni Brother Walter kag ni Mitzi. So kahapon no, ato kami nag-officiate ko sang kasal ni Raymond kag ni Sam. So ato to sila. Tingala ko man nga why pa sila nagpuli kay daragoro celebration sa ilang wedding anniversary. Okay? So muning mga may ang stars of the week naton, mga birthday celebrants naton, kag ang aton nga mga wedding anniversary celebrators. Basi may ari pa di, may duga nga may birthday for this week. Sano dai imo birthday? August 5, okay? Sino pang may birthday? Brad, hindi magkahuya. Okay? Sano ba? Subong? Okay, subonggid. Amen. Alright. Pasalamatan ng Diyos, no? Nga sa adlaw nga na tao. Kita ya may selebrasyon kang sa wala. Importante nagpasalamat sa Diyos. Amen. Kung wala subong basi sunod tuig. Importante nagpasalamat sa Ginoo, no? Pod sa ila. Ang mahambal lang namon iya, ari lang kami di. Ari lang kami di. Gahulat lang kung ano gidman ang inyong mga desisyon. Alright. May wedding anniversary pa. Sino pa may wedding anniversary? Before ta magkanta, we would like to recognize if may ara pa. Why na? Sige. Kung wala na, magkanta ta sa birthday song and i-greet naton mga celebrate. Everybody now sing Happy Birthday. Pwede pa? Amen. Happy birthday, Pars. Happy birthday. Amen. Happy birthday again. Sweeter as the years go by, richer, fuller, deeper, Jesus' love is sweeter, sweeter as the years go by. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Okay, let us pray. Loving Lord, Heavenly Father, we thank you for another year that you have added upon the lives of our celebrators today. This week, we are praying, Lord, that you will continue to bless them, grant their heart's desire, and give them the joy that they deserve on their special day. This is our prayer. In Jesus' name we pray. Amen, amen. Okay, so God bless, and once again, happy birthday sa mga celebrators. Congratulations sa mga wedding anniversary celebrants naton. Okay? Now, at this point of time, magkanto tanay sa pila naton ka-announcement. Salamat sa Dios sa kadalagan nga iyagin hatag sa aton last Sunday. So thank you sa tanan nga nagpangamuyo, sa tanan nga nag-sacrifice, sa tanan nga naghatag, no? Both sa mga kauturan naton diri sa abroad. And salamat no sa pagpatigayon sang Ginoo.
Ang kwarta lang na siya. Amen? Pero ang kalag nga makadangat sa kaluwasan, hindi na mabayran. Ang kabuhi nga mabag-o, hindi na mabayran. Amen? And besides, pag napatay ta, huwag man tadalo ni 5. Only those people whom we have reached with the gospel will be with us one day in heaven. So, let us pray that the Lord will bless us materially so that we can reach more souls. Amen. No? Amo mala ng pinakahandom sang Dios. And thank you very much. Ang attendance naton last Sunday, mga 700 plus. 700 plus. And mostly man sa mga first time guest naton na kabaton sa Ginoo. So hopefully tuod ang ila pagbaton, hindi man ta kasilinga tanan didto na tuod, but we are maximizing what we can. We are trying to let them know what to do para makadangat sila sa kaluwasan. Kung hindi man sila sincero, at least natudluan ta sila kung paano. If in case mag-abot ang tion nga ma-realize nila, no, ang pagkaseryoso, at least kabalo na sila kung anong himuon nila. Amen? So, but hopefully, tuod-tuod ang ilang mga pagbaton sa kay Kristo, ngila Diyos agman luluwas. By the way, sinong mga first time sang Domingo nga ari subong nakabalik? Paliyog bayaw sa inyong mga kamot. Oh, praise the Lord, no? Oh, may mga nakabalik. Salamat gid, no? And hindi na pagsayangon sang Dios ang aton sakripisyo. Amen? So, amo to kadako sang aton nga gasto, hindi pagsayangon na sang Dios. No, mga almost 300 lang gasto naton. Hasta na pag-treat sa aton nga mga mga pastors. So, kung sa kwarta kung tulokon ta lang to, dako to ang mahimo, no? Mahimo sa iba niya bagay, pero sa mga kalag na nakadangat sa kaluwasan, kag sa nahimo nato, no, para sa mga alagad sang Ginoo nga naging kaopod naton. So, way takabalo, pag halin to sa ila, may discouragement. Pero pag abot diri, nakita na nilang pagpalangga ta, na-encourage sila. Pagbalik nila to, no, nagiging soul winner sila. Can you imagine nga ang kwarta naton, kung mapatay ta, mabilin mo lang na di, pero bangod gin paggamit ta sa Dios, may mga kalag na nakadangat sa kaluwasan to sa ila lugar. Di ba? Amen? Kag may mga kabuhi nga na bag-o. So, amo nang pinakadako. Kag tandaan naton, we could never outgive the Lord. Okay? Ibalik man lang na sa Dios ang ginahatag ta. Sobra pa. Sobra pang ibalik sang Ginoo sa aton. So, we are looking forward next year. Amen? Pero ginapray naton nga makahiwat kita, no? Kaya ginahimo naton yearly ang aton mission emphasis. Silinggo, let us try, no, this year nga may one day tang missions conference. Okay? Kaya ang ginatulok na ako ng accommodation ta, kay damo tamigo nga pastor, pag nabalaan nila nga may missions conference, bisan di mo na sila imbitaron, they will come. Makadto na sila. Bangod, no? Kag balaan nila, basta sa ahoy. Amen? So, amo na nga i-one day ta lang para pagkatapos sa hapon, pwede sila magpalauli. Kung may mabilin gid man, at least kaya na naton i-accommodate, no? Diri. Amen? Ang kalabanan na ang mapabili ng mga aton malang nagyapon nga mga products. Kay ma-fellowship na iya. No? So pagdulong kay Pastor Melchor, Miyerkules ang gabi, nag-fellowship pag dito ya. Grabing fellowship namon to sa island. May devotion kami, prayer request, may nagwali, and then fellowship, istoryahanay. Laban man to guys sa amon, way manaligo to. Mga kanding. Medyo kulo kanding. Ang grabe to ya ang fellowship. So,
Miyerkules ang gabi, pagka-Wibis pa day Pastor Melchor Mapuli, nag-fellowship pagin sila. Kung natulot imprano lang, mahapas pa ko to mo. No? Galing kay Igo, nagbalik ang salakyan, Fortuner, mga lapit na alas 10 kay nagpangdulong. So, sang after sang service naton, so siling ni Mrs. Gabi na ni, abot ka to alas 12, pero alas 4 pagid gulo sila nagminulagay man to sang fellowship. No, mga wala mo hidlawan ay man yung mga pastor naton mo, no? Kag dako ang bulig sina istorya sa ministry, istorya sa no, mga ginahimo sang Dios. So that's great. Amen. No? So let's make it, no? Thanksgiving naton Domingo sa aga, and then pagkahapon ma-start ng aton missions conference, and then whole day sa Monday. Pero dapat sining Agosto umpisa na kita. Umpisa na ta raise sang amount. Hello. No? So ma-coordinate na inyong mga leaders, no, para nga hindi bugat kay kon November na tamaray, siyempre ma-pressure ta kaayo, pero kung sining August ma-start na kita at least ano ni, no, hindi bugat kaayo. Hello. No, kung maka-raise kita 40,000 monthly sa 5 ka bulan hasta December, that is 200,000. Okay na pang budget naton sa Thanksgiving takag sa one day nga mission conference. The rest, God will provide. I believe God will provide. Provide niya gani, no? So, amo na, pero hindi ta pagkalimtan ang aton nga ano ha, ang aton nga salote ta ha. Hello. Sa lote naton dito sa city, so nagtapos bulan na. So turn in nyo na kay lampas na tagani, pizza 2 na subong. So turn in nyo karon para nga mabayad na naton. Okay lang. Salamat kita sa mga miyembro nga faithful sa inyong mga commitments. Tanani para ni sa Dios. Amen. And we praise the Lord for your cooperation. Anhon ko malang ni kon ako lang man. Ang church amo gid na iya, no, involvement sang tanan. Amo na nga hindi ta pwede credit sa isa ka tawo ang success sang simbahan. Ang kutob sang nagpartisipar, no, glory in the church. Pero ang tanan niya kahimayaan sa Ginoo na. Amen. So thank you very much. Gapasalamat ang mga pastors, no, naton mga halin gina sila diri, gapasalamat sila sang aton nya pagpalangga sa ila. Amen. Di puli sila nga malipayon, spiritually recharged and materially, no, blessed. Hello. Okay, so salamat sa Ginoo. Ang isa tato ka graduate pagpuli iya, may isa na sa kasaka tunga sa sasako nga bugas. May love gift siya nga kwarta. May motor pa siya. Siling ko ganito mag-graduate gani ko liwat mo. Okay? Ako guro mag-graduate liwat, basi dump truck ang i-gift ninyo sa akon. Mangontrata na lang tada yun no? But anyway, salamat, no? Sa Ginoo, sa inyong sacrifices sa pagpalangga sa Dios ag sa buluhaton sa Ginoo. Okay? Umumala ning buluhaton sa Ginoo, ako magbinuligay lang ta. Kag maging mulumag-an sa pastor, sa leader, kung ang membro ga bulig. Amen. No, kaya siyempre, kung ano man ang kakulangan dira, siyempre sinong masalo sina ang leader
No? Amen? Pero it became lighter kay Tiara kamo nga nag-back up, nagabulig. So thank you very much and praise the Lord for that. So padayuno na to next year. Aim ta for a greater result. Amen? We need to aim and attempt greater things for God. Okay? William Carey na nga line, attempt great things for God, expect great things from God. Still the law of cause and effect, still the law of sowing and reaping. Kaya kung wala ta may ginhimo, wala man ta expectaron nga anihon. So, the more we sacrifice and attempt great things for God, the greater the expectations of the result from the Lord. Amen? No? So, paras ni, kung hindi tayo mag-sacrifice, soul winning, no? Gasto, then panugat, dulong, tudlo. So, anong expectaron ta? Wala man. Wala man. So, gakinanglanon gid somebody nga willing mag sacrifice sa Ginoo out of love. Amen. No? And I hope nga the more nga nagagrow kita sa tinuig, the more nga nagamature kita sa aton nga Dios. So karon sa hapon 2:30 ang aton panghapon nga hilikuton. Amen. Panimbahon. And on Wednesday 6:30 ang aton nga midweek service. Prayer meeting ta kon Sabado alas 6 sa gabi. Okay? Kag church-wide soul winning and visitation nato na kon Sabado. So if you have time, you come and join us sa pagwali sa pulong sa Ginoo. Okay? Pero halos adlaw, magluwas lang on Lunes kay full swing ang aton nga Bible School. Lunes kag Webes. So 8 to 8 na. We start sang klase 8 o'clock and then matapos 8 o'clock. Ako ang last nga subject eh. Monday sa gabi, ako man ang last. Pagka Webes, ako man ang last nga matudlo. Tiga abot kami alas 8:30 gani. No? Kaya iti ang lesson, no? Very interesting. So, kamo nga ginatawag sa Diyos, no? Sa full time. You better surrender soon. Amen? Kag hindi man dako gid, no? Kita-kita malang de kay way man ko abi gabaton gid mo sang may mga nag-approach sa akon nga mapa-eskwela sila di sang ila Bible student pero nabalibaran ko kay gusto ko aton lang. No? So at least inintindihan na kita, no? Amen. O halin sa mission ta okay lang kay ti diri man na sila halin. Now, isa lang way ko kabalibad, Pastor Artem, kay ti. Pero ang yan na ngayang people, pirmi malaabi diri ga attend, no? On Wednesday, and that's it. So, let us pray for that. Amen? Sa aton nga schedule, sa aton nga ministry. Kag prayan ng aton mga staff, no? Mga group leaders naton, kag ang mga Bible students naton. Pangamuyuan ta, pila kadlaw kundi ini sila ibutang sang Dios. Okay? Priya nato ni kay amo nang purpose ang aton nga Bible school to train them and to send them out. All right? No? I-training naton sila para mag-start sang work kundi sila ibutang sang aton nga Ginoo. So, let us be faithful sa aton mission. Ang gina-support nato na sa nagagawa ang mission offering naton. Okay? Mission offering naton. So, let us be faithful sa aton mission giving. Amen? Ginatawag man lang nga faith promise offering. I-explain ko na kay next Sunday, I will be starting sa pagtudlo about missions, no? Hasta na sa December. Okay? Para nga maluto, tabla, maintindihan naton kung ano ang mission, although kalabanan di sa aton, ang mga daan na, intindihan nyo na review na lang ni sa inyo, pero may mga bag-ota nga dapat ma-edukar sila about
what is mission. Kaya ang iban ang nabalaan nila nga mission, mission hospital. Ang iban mission impossible. Sino nga nina? Tom Cruise? Munang inyong nabalaan nga mission niya. Ang iba naman niya, konso. Mission. Konso mission. So, let us praise the Lord, amen? For everything nga ginhimo niya sa sininga simbahan for 33 years. Okay? So, dalayawon ang Ginoo. Kahapon, gapasalamat man ko sa Dios no nga during sa ceremony. Basta ako mag-officiate, hindi kina pwede nga hindi mawali ang kaluwasan. Because the very picture of marriage is our relationship with God. So pag hindi ta ma-explain ang picture sang marriage, na-miss ang point sang ceremony. Now, kag besides sa nasiling ko na captured audience na ara na sila, nagtipo na. So, kasayang nga hindi sila mawalihan sang kaluwasan. No? Kung hindi man niya magbalaton, ilan na iya, at least nawalihan sila. Natamnan sila. Hindi na sila kabasol sa aton. Amen? No? Kag, dako nga oportunidad na, kay kung kulo kilalang ginakasal ang mga nag-aalaten, mga kulo kilala man nga tawo. So opportunity na nga makapamati sila. Amen. Para sa punto may mga abogado to, may doktor, may konduktor. So oportunidad na, di ba? Nawali ang pulong sang Dios. So may mga politiko man tugawa. So it's great nga nawali ang pulong sa Ginoo, no? And hopefully may mga tuod to yang nagbaton sa Ginoo. Tapos kuwali siling sa isa tiyo ni to diyan hiling first time ko pastor naka-attend sa kasal sang Baptist. Siya nami. Nami. Okay? Nami gin man nakita ka buton sa Ginoo mo, no? Ang iba nabi kay... Sige na lang Sige, tindog ta. And let us sing one song and then the choir will come. Alright? The choir will come. Kandata. Isa ka... Ambahanon 165, the banner of the cross. 165, the banner of the cross. Are you there? Alright, kantahon naton, tunog, tigda. Everybody now sing. There's a royal banner given for display to the soldiers of the King. As an ensign fair we lift it up today, while as ransom once we sing. Marching on, for Christ count everything but loss, and to crown him King, toil and sing, neath the banner of the cross. Though the foe may rage and gather as the flood, let the standard be displayed. For the truth be not dismayed. Marching on, for Christ count everything but loss, and to crown him King, toil and sing, neath the banner of the cross. Last stanza. When the glory dawns is drawing very near, it is hastening day by day. Then before our King the foe shall disappear, and across the world shall sway. Marching on, for Christ count everything but loss, and to crown him King, toil and sing, neath the banner of the cross. Thank you. You may take your seats, matita sa choir.
Sound check. Sound check. Sound check. No palace, no Jews, no kingdom to rule, no crown of majesty, no throne and no robe, no silver, no gold, no courts of royalty. Yet the King of Kings left heaven to become a lowly man. He left all heaven's glory to fulfill his Father's plan. He still came just for me. He still came, knowing all he would endure. He still came, disregarding every cause. From the manger to the cross, he still came just for me. He still came. No family, no friends to help at the end. No out, no substitute. Much pain and much hurt to give love and worth. He bore our sins abuse. Yet the hope of all he offers, so what wait, what must be done? He chose to be my victor and assured my pardon won. He still came just for me. He still came, knowing all he would endure. He still came, disregarding every cause. From the manger to the cross, he still came just for me. He still came. Holy, 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 Lord God Almighty. Early in the morning, our song shall rise to thee. Holy, 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 merciful and mighty, God in three persons, blessed Trinity. Disregarding every cause, from the manger to the cross, he still came just for me. He still came. God still came. Amen. All right, praise the Lord, no, for that song reminding us the blessing of Jesus coming. Okay. So at this point of time, we will take our special offering, amen, para sa pag-back up sa aton nga electric bill. Again, no, sa mga miyembro ng inyong tithes and offerings, understood na ihulog ninyo dira sa aton nga duha ka offering boxes. Okay. Nagbakal gid ko 5 pa ka bilog nga offering bag. Kay gatuo ko nga damo inyo offering.
Actually, as we grow, amogid ba na? Diba? Huwag man siguro sa simbahan nga paurong, dapat should go forward. Okay. This church started with just few people, but as we go along, the Lord bless the church, amen. And hindi lang diri, nag-extend na sa sangya borders. May Dingle, may Leyte, may San Joaquin, may Mandurriao, Barotac Nuevo, Kalinog, Mambusaw, and we have an extension church sa city. So it started just with few people, and right now, amen. And they don't even have an offering bag. Let us grow in the Lord. Loving Lord, Heavenly Father, thank you for the privilege that we could once again express our faith and love towards you. Thank you so much for blessing our lives with the greatest blessing, our salvation, and for the many innumerable blessings that we experienced as we continue to live for you. Bless mo, ikaw nakabalo, magbalik manang pinilo sa pagpakamayo para sa mga anak nimo that are faithful sa sini Ginoo, Lord God, nga part sa ngamon yung pagkabuhi bilang mga anak nimo sa area sa ngamon pagka-steward sang tanan nga ginsalig mo sa amon Ginoo. Ikaw nakabalo magbalik, bayong madaw pinilo pagpakamayo sa mga anak nimo nga may katutom. Dayaw ka namon, in Jesus' name we pray. Amen. God bless us as we give to the Lord. Once again, I'm giving because I love Jesus. I'm giving because I love Him. Giving. Gladly day by day, I'm giving because I love Jesus. I'm giving because I love Him. Giving, gladly giving day by day. Giving, gladly day by day. I'm giving because I love Jesus. I'm giving because I love Him. Giving, gladly giving day by day. Giving, gladly day by day. Hatag nga malipayon. Hatag nga malipayon. Amen. Dasig gali kung damo offering bag, no? O dasig lang, nakasave ta sa oras. Ang inyo yung mga sobre sa mga members doon ninyo ihulog. Ini-back up niya sa aton nga offering. Amen? So, thank you very much for that. Now this time, hindi na ta magdugay. Tindog ta, and let us go to the most important part sa aton nga pagtililipon sa sining aga. Let us open our Bibles in Luke chapter 11. Luke chapter 11 in our Bibles, please. Luke chapter 11. Basahon naton halin sa verse number 5 down to verse number 13. Verse number 5 down to verse number 13. Excuse me. Ara na?
Sige, magabasa kita. Ready, go with me now. And he said unto them, which of you shall have a friend, and shall go unto him at midnight, and say unto him, Friend, lend me 3 loaves. For a friend of mine in his journey is come to me, and I have nothing to set before him. And he from within shall answer and say, Trouble me not, the door is now shut, and my children are with me in bed. I cannot rise and give thee. I say unto you, though he will not rise and give him, because he is his friend, yet because of his importunity, he will rise and give him as many as he needeth. And I say unto you, ask, and it shall be given you. Seek, and ye shall find. Knock, and it shall be opened unto you. For everyone that asketh receiveth, and he that seeketh findeth, and to him that knocketh it shall be opened. If a son shall ask bread of any of you that is a father, will he give him a stone? Or if he ask a fish, will he for a fish give him a serpent? Or if he shall ask an egg, will he offer him a scorpion? If ye then, being evil, know how to give good gifts unto your children, how much more shall your heavenly Father give the Holy Spirit to them that ask Him? Balaan nga Diyos, salamat sa kayo, salamat sa katutom, salamat sa pribilehiyo. Ngaliwat ginong Diyos, makapangayo kami sang bulig mo, gamita pulong mo, para o Diyos may dukar kami, kag o Diyos may elevate ang amon espiritualidad, kag bisan ba Ginoo may encourage kami, may exhort kami sa kinahanglanon namon Ginoo nga mga wisdom para o Dios nga makaangkon kami sang gabay sa amon adlaw-adlaw nga pagkabuhi. It is my prayer that you will put the right words in my mouth and that it should be simple, O Lord, that everyone could understand. It is my prayer that you will help me as I will be preaching your word. And so with each and every one of us. May your name be glorified in the midst of us. This is our prayer in Jesus' name. Amen, amen, amen. Okay, you may take your seats. Thank you very much. Once again, so I will try na Ilonggo, Tagalog, English. Para may maintindihan naman itong bisita natin. Alright? Para pag-uwi niya, at least may pwede siyang sabihin sa mga andon, no, na iwan sa kanilang bahay. Alright? But anyway, ang istorya dito, ang kwento dito ay patungkol, problema ni karon ang mga Ilonggo naman hindi kay hindi sang Tagalog tamo. Okay? Tanan kay hindi man Tagalog? O sige, magsakripisyo ta anay ha. Magsakripisyo ta. Okay? Nga para nga mag-intindihan ay kita tanan. Ang kwento dito ay patungkol ho sa panalangin, prayer, pangamuyo. Okay? And Jesus Christ Himself was the one teaching His disciples about prayer. At sinabi niya dito yung pattern ng prayer from verses 1 to 4. Okay? Yung pattern. Yung iba ginawa nila, minimorize nila ito. Hindi ito dapat i-memorize. Ito ho ay guide. Guide ito kung paano ho tayo manalangin. Amen? Manalangin tayo sa Diyos Ama, no? At sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Alright? Now, at pagkatapos ay kinuwento ni Jesus Christ dito yung isang magkaibigan, no? Na yung isang kaibigan niya naggabi na, so dumating yung kaibigan niya at hindi pa nakakain. So, katulad nating mga Pilipino, we are so hospitable. Amen?
na kapag may bisita ay talagang gagawin natin ang the best nating pwedeng gawin para sila ho ay ma-accommodate natin. So ang problema ay hindi niya nalaman na pupunta itong kaibigan niya. At gabi na nung dumating. Kaya't wala na, ubos na yung pagkain. Alright? So, pero dahil ho sa kaibigan niya ito, ay hindi naman niyang pwedeng pabayaan na magutom na lang. Di ba? Ang hirap matulog ng gutom. Tsaka yung iba hindi talaga makatulog kapag gutom. Di ba? No? Minsan sasabihin na natin, okay lang kahit hindi ako makakain. Pero baka paghating gabi ay pupunta ka ng kusina at magbukas doon ng mga kaldero. At saka pag sinabing, sino yan? Meow! Meow! Yun pala, ikaw na. Ngayon, ang tanging paraan na lang ho ay kailangan niyang humingi sa kanyang kaibigan, kapitbahay, na kaibigan niya at the same time. Pero ang problema ho dito ay andyan na, matutulog na yung kaibigan niya, yung kapitbahay niya. At the same time, kaibigan niya, kaya't nang mag-approach siya, sabi niya, friend, lend me 3 loaves. Pwede ba akong humiram ng tinapay dyan para sa kaibigan kong dumating? Hindi ko kasi alam na dumating siya, kung kaya't ubos na yung pagkain namin, so baka meron ka dyan. Sabi nung kaibigan niya, alright, trouble me not. Huwag nyo na kaming abalahin, muna kaming abalahin. Sarado na ang pintuan, alright? Tulog na ang mga anak ko ay tulog na. Hindi na ako pwedeng bumangon at magbigay sa'yo. Ay, ibig sabihin, meron ang taong to. Amen? Ang problema lang, tulog na sila. Maliban sa kanya. Siyempre, makakasagot ba ang tulog? So, sabi niya, hindi pwedeng babangon pa ako kasi sa mga Hudyo, yung kanilang kaugalian ay nasa isang kwarto lang sila. So lahat dyan na. Parang kami, isang kwarto lang kami, ng mga ni Mrs. at ng mga anak. So yun ang nakagawian ng mga Hudyo. So isang kwarto lang sila at siguro baka yung isang anak doon pa sa may pintuan nakatulog. So kapag buksan yung pintuan, baka magising. Di ba? Okay lang kayo? Oh. May guest speaker tayo ngayon. Okay? Taga-ahoy na Tagalog. Sige lang, pagtsagaan nyo na lang yung Tagalog ko. Bahala na. Amen? Importante magkakaintindihan tayo. So sabi niya, tulog na yung mga anak ko, hindi na pwedeng buksan ko pa yung pintuan at magbigay sa'yo. So walang problema, meron siya, pero ang problema lang, nakahiga na sila. Tulog na yung mga anak niya at asawa niya. Kung sa atin pa, ay hindi na dapat disturbuhin. Pero kailangan talaga ng taong to kasi malayo pa yung pinanggalingan ng kaibigan niyang dumating. So gutom talaga. Amen? Yung iba nga, tulog lang yung trabaho, gutom eh. Ito pang naglakad ng buong araw para pumunta sa kanila. At saka hindi naman maganda na, may bisita tayo, hindi natin i-accommodate, hindi natin pakakainin, di ba? Kaugalian na natin yan. And yan din ang kagustuhan ng ating Diyos. Di ba? Sabi niya sa Hebrews, forget not to entertain strangers. Strangers nga yun eh. Ito, kaibigan niya. Maybe, pamilya pa niya to. Are you with me? So, kailangan talagang i-entertain niya. Pakainin, i-host,
ng mabuti. So, pero talagang nagpumilit siya. Sabi niya, verse 8, I say unto you, though he will not rise and give him, because he is his friend, yet because of his importunity, he will rise and give him as many as he needeth. Alam mo ninyo, sa panalangin, kung gusto nating matanggap yung ating hinihingi sa Diyos, yung ating ipinapanalangin sa Panginoon, kailangan nating magiging importunate. Anong ibig sabihin ng importunate? Ang isang salita dito ay persistent. Overly persistent, no? In our request or demand. Ang ibig sabihin ng importunity ay yung hindi ka madaling mag-give up. Kahit sinasabi ng no, tuloy ka pa rin. Pero iba na yan kapag aso. No? Yung nakalagay na doon, no entry, dogs inside. At magpipilit ka pa rin, delikado yun. Hello? Pero ito ay patungkol sa panalangin. Patungkol sa panalangin. No? Na kailangan nating maging persistent. Alright? Isang araw ka pa nga lang nanalangin, hindi na ibinigay ng Panginoon, give up ka na? Are you with me? Okay? May mga bagay talaga na hindi madaling makuha. Hindi lahat ng kagustuhan natin ay madaling makuha. Alam mo ninyo yung mga malalaking bagay sa ating buhay ay hindi madaling makuha. Kailangan talaga nating magiging importunate. Kailangan nating magiging persistent. Wag ho tayong mag-give up. Yung iba, Pastor, 3 taon kong sumisimba dito, hindi pa ako pinagpapala ng Diyos. Ayaw ko na! Alam mo ninyo, yung naligtas ka, yun na ang pinakamalaking pagpapala ng Diyos sa buhay mo. Yung ikaw ay hindi na pupunta ng impyerno, yun na ang pinakamalaking pagpapala ng Diyos sa buhay mo. Diba? Aanhin mo yang pera, aanhin mo yang kasikatan, kung mamatay ka, pupunta ka naman ng impyerno. Kahit hindi lang tayo mayaman, kahit simpleng tao lang tayo, minsan lang maligo sa 1 linggo. Importante, ligtas tayo, amen? Importante, pupunta tayo ng langit. Di masama ang kayamanan, di masama ang diploma, di masama yung mga credentials. Okay yun. Magagamit yun. Yung influensya natin, magagamit yun upang maakay natin ang tao sa paanan ng ating Panginoong Hesus. Walang masama doon. Pero kung tanging ang nasa buhay mo lamang ay pera, kayamanan, kasikatan, at walang Diyos sa buhay mo, sayang din yun. Walang kabuluhan yun. Amen? Ngayon, pinagbigyan siya, hindi dahil kaibigan siya. Are you with me? Well, it's a good thing na marami tayong kaibigan, pero hindi naman tayo makakaasa sa lahat ng ating kaibigan, right? Hindi lahat ng kaibigan ay maaasahan. Diba? Merong mga kaibigan ka dahil meron ka. Pero ang tanong, kapag wala ka na, andyan pa ba siya? Ang tunay naman na kaibigan ay makikilala mo kapag ikaw ay nangangailangan. Ngayon, hindi dahil sa kaibigan niya ito, kundi dahil sa kanyang persistency. Ang gusto ng ating Diyos ay maintindihan natin to. Walang problema sa supply galing sa Diyos. Lahat kaya ng Diyos ibigay sa atin. Yan ang napakalaking biyaya, pagpapala sa buhay natin. Ang Diyos na ating
pinanampalatayahan, ang Diyos nating tinanggap, ang Diyos nating pinaglilingkuran, ay Diyos na kayang gawin ang lahat para sa ating kabutihan. He is the God of the impossible. He is the God of supply. Anong kailangan mo na hindi kayang ibigay ng Diyos? Alam mo ninyo, yan ang isang bagay na nagpa-realize sa akin. I was pressed between two great things. Ang gustong tumulong sa aking mga magulang at yung panawagan ng Diyos. Kasi talaga yung goal ko ay talagang maiahon yung aking pamilya, yung aking mga magulang sa kahirapan. Yun talaga ang goal ko. But when I got saved, nung ako'y naligtas, nag-iba yun. No? Ang kasiyahan ko, ang kagalakan ko, ay yung makita ang mga tao na maliligtas. No? Iba yung kasiyahan, no? Na makita yung taong tumanggap kay Kristo, makita yung taong nabago ang buhay. Iba yung kagalakan, iba yung kasiyahan na ibinibigay noon. Pero, siyempre, mahal natin ang ating mga magulang. So, hindi pwedeng basta-basta nating iwan yung ambisyon ba na matulungan natin sila. Are you with me? Now, pero dumating ang punto na naisip ko to. Ito yung gusto ng Diyos na ma-realize natin. Ano ba ang kaya nating gawin na hindi kaya ng Diyos gawin para sa mga mahal natin sa buhay? Amen? So dumating ako sa punto na na-realize ko na ano ba ang kaya kong gawin na hindi kaya ng Diyos gawin para sa aking mga magulang. Iyon ang nagpasuko sa akin sa panawagan ng Diyos. Sabi ko sa Panginoon, mas makapangyarihan ka, Panginoon. Diba? Ang magagawa ko ay katiting lang sa magagawa mo para sa aking pamilya. Ito yung sabi dito, sabi sa verse number, look at verse number 9. And I say unto you, ask and it shall be given you. Assurance yan. Amen? Kasiguraduhan yan. Hindi sayang ang ating panalangin sa Diyos. Hindi sayang ang ating prayer sa Panginoon. Amen? Seek and ye shall find. Maghanap ka at ikay makakakita. Knock. Kumatok ka at ikaw ay bubuksan. You see? Ask. If a son shall ask bread of any of you that is a father, will he give him a stone? Or if he ask a fish, will he for a fish give him a serpent? Pag ang anak ba ninyo, ang isa bang tatay, kapag humingi ang anak ng tinapay, bibigyan ba ng bato? Kung ang anak ba ay humingi ng isda, bibigyan ba ng ahas? Kung ang anak ba ay hihingi ng itlog pala, no? Bibigyan ba niya ng scorpion? Sabi sa verse 13, kung kayo na, anong evil? Masama. Alam kung paano magbigay ng mabuting regalo sa inyong mga anak. How much more shall your heavenly Father give the Holy Spirit to them that ask Him? Ano yung emphasis ng Diyos dito? Okay? Kayo, ang kaya lang ninyong ibigay sa inyong mga anak ay yung material na mga bagay. Amen? Ang kaya ninyong ibigay sa inyong mga anak ay material lang na bagay. Pero ang Diyos, kaya kayong bigyan ng Diyos ng kaligtasan. Because the moment the Lord will send you the Holy Spirit, will send the Holy Spirit in your heart, that means salvation. Kapag natanggap mo
ang banal na Espiritu sa iyong buhay, ang ibig sabihin niyan ay kaligtasan. Wala nino man sa atin ang kayang gawin yan. Ang Diyos lamang po. Amen? Ngayon, ang ibig sabihin, dito ay, ang Diyos ay kayang magbigay more than what we can. Kaya ng Diyos magbigay ng sobra pa sa kaya nating ibigay. Kaya ng Diyos gumawa ng sobra pa sa ating magagawa. You see? Ang emphasis dito ay God giveth much more. God doeth much more. Kaya ng Diyos gumawa ng mas lalo pa kaysa ating magagawa. Kaya ng Diyos magbigay ng mas pa kaysa ating maiibigay. Ang ibig sabihin, yung magagawa lang ng material na bagay ay panandali ang biyaya lang. Panandali ang pabor lang. Panandali ang kabutihan lang. Pero ang kaya ng Diyos ibigay ay yung walang hanggang kabutihan. Yung kaligtasan. Eh, bigyan mo yung anak mo ng pera. Bigyan mo ng anak mo ng Apple. Apple na cellphone. Hello? Bigyan mo siya ng imported na sapatos. Mamahaling damit. Pag lumuma yan. Di ba? Di pa Apple 17 Pro Max ka ngayon. After 5 years, luma na yan. After 5 years, siguro 17 times 5, plus 5, 22 na. Luma na yan, 17. Hello? Di ba? Oh. Pero ang Diyos ay pwedeng magbigay ng mas mahalaga pa dyan. Ang kaligtasan natin ay hindi naluluma. At ang benepisyo nito ay walang hanggan. Ang mga material na bagay meron tayo ay temporaryo lang. Ang ibig sabihin, tayo ang magagawa natin ay mga temporaryong bagay lang para sa ating pamilya. We will not be always there for our families. Amen? Hindi habang buhay, tayo ho ay makapagbibigay ng pera sa ating mga anak. Hindi habang buhay, kaya nating bigyan ng ating mga anak ng damit. Hindi habang buhay, kaya nating bigyan ng mamahaling mga gamit ang ating mga anak. One day, iiwanan natin sila. Amen? One day, mawawala tayo sa buhay nila. Pero yung kaligtasan na kanilang natanggap ay walang hanggan yun. Ang Diyos na meron tayo ay walang hanggan yun. Amen? Walang hanggan yun. Ang ibig sabihin, God can do much more. God can give much more. God is much, much, much more. You see? Ang ini-emphasize dito ay, ang Diyos ay mas kaysa tao. Ang Diyos ay mas mataas, mas makapangyarihan, mas mapagmahal, mas mabuti, mas malakas, lahat na, mga kapatid, mga kaibigan, lahat na ng attribute na pwede sa atin ay lamang ang Diyos. Sa lahat ng aspeto ng ating buhay ay mas lamang ang Diyos. Dito sa prayer, sa sagot ng Diyos sa ating panalangin. Di ba? Sabi niya, ang maibigay natin
mas lalo pa ang pwedeng ibigay ng Diyos. Anong ibig sabihin nito? Number 1, para tayo ay matutong manampalataya sa Kanya. Hello? God is much, much more. Why the Lord Jesus Christ emphasizes this, it is because He wants us to believe in Him. Ganito yan. Ang problema kasi, alam ng Diyos ang problema natin. Alam nyo ba ang problema natin? Madali tayong manampalataya sa tao. Parang ayaw niyong maniwala. Mga anak natin, karamihan sa kanila, hindi na nananalangin sa Diyos. Hingi na lang kay tatay, hingi na lang kay nanay. Kasi alam nila, bibigyan sila. Iba yung nanalangin ka muna sa Diyos. Are you with me? Ang ibig sabihin, yung pananampalataya nila, hindi sa Diyos, sa tao. Tayo minsan, di ba? Confident tayo dahil may boss tayong mayaman. May boss tayong makapangyarihan. Para kang nakasandal sa pader. Are you with me? Hindi na sa Diyos yung pananampalataya mo. Kung kaya't in-emphasize dito ni Jesus Christ na ang Diyos ay mas makapangyarihan, ang Diyos ay mas mabuti, ang Diyos ay mapagmahal. Anong ibig sabihin yan? Para ho tayo manampalataya sa Kanya. You see? Para yung faith natin ay sa Kanya natin ibigay. Dapat nakasentro sa Kanya, hindi sa tao. Tingnan nyo, minsan hindi lang sa tao, sa ano? Sa material na bagay. Di ba? Di ba ang tendency ng tao, kapag meron ka, mananalangin ka pa ba? Kailan tayo seryosong nananalangin sa Diyos? Sa panahon ba na marami tayong pera? Sa panahon ba na wala tayong sakit? Sa panahon ba na walang problema ang pamilya? Kailan tayo seryosong nananalangin sa Diyos? Luhod pa tayo. Iyak pa tayo sa Panginoon. Hello? Di papak pa tayo. Yung iba, pag nag-forward dito talaga sa pulpit, di pa ganun-ganun. Ginagawa ba natin yan kung maganda yung kalagayan natin? Minsan, tayo ho ay mag-ingat. Ang material na bagay ay kayang maging Diyos-Diyosan ng ating buhay. Instead ho na tayo'y manampalataya sa Diyos, sa material na bagay na tayo nakasandig. Na-notice nyo? Di ba kasagaran ang tao kapag may pera ay nagiging mayabang? Bakit? Kasi sa material na bagay siya nakasandal. You see? Kasi kapag sa Diyos ka nakasandal, hindi ka magiging mayabang. Kapag sa Diyos tayo nakasandal, ay mas lalo tayong magiging humble. Kapag sa material na bagay ka nakasandal, magiging mayabang ka. Yan ang epekto. Yun yung kaibahan. At alam mo ninyo, yung material na bagay, hindi yan makapagbibigay sa iyo ng pwedeng ibigay ng Diyos.
Amen? Hindi ka kayang bigyan ng material na bagay ng mga bagay na kayang ibigay ng Diyos. In fact, yung material na bagay na yan, sa Diyos din galing yan. Ang kamalian lang ng tao ay dyan niya ibinigay ang kanyang pananampalataya. Kaysa sa Diyos sa likod ng material na bagay. Are you with me? Okay lang? Intindihan nyo? Intindihan nyo? Yung email nyo parang hindi kayo nakaintindi. Ha? Okay lang? Sige, tane. Gusto ng Diyos makita natin that He can give much more. That He can do much more. That God is much more. God is much more. God is much more. Gusto ipakita ng Diyos para tayo'y very simple, manampalataya sa Kanya. Kung siya pala ay mas makapangyarihan, kung siya pala ay mas mapagmahal, kung siya pala ay mas mahabagin, kung siya pala ay mas, mabuti, sa Kanya na tayo. Sa Kanya na tayo. Amen? At huwag tayong basta-basta bumigay. Ito yun. Tingnan nyo, nakita ng taong to na kaya siyang bigyan ng kanyang kaibigang kapitbahay. Naintindihan nyo? Alam niyang meron ang taong to. Kaya siyang bigyan. Tama yung taong nilapitan niya. Ang kailangan lang, makumbinsi mo ba siyang ikaibigyan? Alam mo ninyo, ang Diyos ho ay hindi makapaghindi sa ating pananampalataya sa Kanya. Mahirap sa Diyos tanggihan ang pananampalataya ng Kanyang anak. Kawala mo nga ang Diyos hindi ka balibad sa pagtuot, ha? Are you with me? Hindi siya kabalibad. Amo na, we need to be persistent with our faith. Okay? Iwasan natin na manampalataya sa tao. Naintindihan nyo? Of course, kailangan natin to have confidence sa tao. Para sa tao lang, hindi yung confidence na para sa Diyos ay wag nating ibigay sa tao. Kaintindihan ba tayo? Huwag nating ibigay sa material na bagay. God can do much more. God can give much more. Kaya sa Kanya tayo mananampalataya. At kung tayo ay talagang nananampalataya sa Diyos, tayo ho ay magpapatuloy sa ating prayer life. Hindi tayo basta-basta bibitaw. Amen? Tulad ba yung yung Cebuano at saka yung Tagalog? Nagkasama sa trabaho. So may pinapasan silang troso. Nauna yung Tagalog. Sabi ng Tagalog, Brad, ang bigat-bigat. Sabi ng Cebuano, bitaw. Binitawan ng Tagalog. Sabi ng Cebuano, Brad, bakit mo binitaw? Di ba sabi mo bitaw? Yung hindi nakaintindi, bahala na kayo sa buhay nyo. Kapag tayo ay may pananampalataya sa Diyos, hindi tayo basta-basta bibitaw. Prayer, persistent prayer is an evidence of faith in God.
Paano mo malalaman na ikaw ay may pananampalataya sa Diyos? Yung patuloy mong panalangin sa Panginoon. Yung hindi ka humihinto sa panalangin sa Panginoon, palatandaan yon na ikaw ay naniniwala sa Diyos, na ikaw ay may pananampalataya sa Diyos. Ito ang mensahe dito. Alam mo ninyo, ang daming pagpapala ang gustong ibigay ng Diyos sa atin, pero may problema ang ating prayer life. You know what? Every blessing is just a prayer away. Andyan lang. Kailangan lang nating mananalangin. Diba? At sabi dito, may assurance. Kaya ng Diyos ibigay at gusto ng Diyos ibigay. Pero ang tanong, do you believe in Him? Makikita yan sa persistency natin. Makikita yan sa pagpapatuloy natin sa panalangin sa Diyos. Sa pananalangin natin sa Panginoon. Amen? Eh kung hindi ka naman naniniwala, ba't ka pa mananalangin? Tama? Diba? Kung hindi ka naniniwala na kaya kang bigyan ng isang tao, ba't ka pa patuloy na hihingi sa kanya? Hihingi ako sa iyo, pero alam ko, hindi mo ako bibigyan. Oh, that's foolishness. Tama? Oh, bakit minsan punta kami ng Rojas. Okay. Doon kami kumain. Okay. Habang kumakain kami, may mga batang lumapit. Bira. No? Ang persistent nila manghingi. Hindi lang doon sa kinakainan, sa parking area. Pagsakay mo sa sakya, tuk-tuk-tuk. At pag ganun mo, hindi pa yan aalis talaga. Talagang hihingi yan. Tawag dyan persistency. Sabi ni Mrs., ito, ibigay mo sa kanya. Tamo? Nung una, ayaw magbigay, pero sa patuloy na hindi umaalis sa sa gilid ng sasakyan, humihingi talaga. Sabi na niya, ito, asan na siya? Bigay mo. Diba? Ipagkasabi mong hindi, umalis yun, wala na. Pero dahil sa patuloy, okay, kasi nag-drive-thru lang kami, nag-order, sabihin mo dito, tapos punta ka doon sa unan, sunod pa rin siya. Ang bata. Ganon pa rin. Tapos mo bayad, punta ka naman doon, hintayin mo yung andun pa rin siya. Kaya sabi ni Messi, ito, ibigay mo na sa kanya. A simple illustration, kasi yung bata naniniwala na may pwedeng ibigay sa kanya. Diba? Kita niya may sasakyan eh. Hindi niya alam. Pero yung mga batang yon, matalas ang pag-iisip nun. Kilala nila kung sino ang kanilang hihingan. Diba? Hindi naman hihingi yun sa yung hitsura parehas nila. Tama? Kinikilatis nila yung tao. Alam nila kung sinong may kakayanang magbigay. You see? Minsan ayaw lang magbigay. Tama? Kasi hindi naman lahat ng humihingi dapat nating bigyan. Naintindihan nyo? Kasi yung iba abusado naman. Pero meron talagang nanghihingi na talagang kailangan niya. Katulad ng taong to, siguro hindi naman tayo hihingi sa Panginoon ng hindi natin kailangan, tama? At nakikita naman ng Diyos yan.
Pero kailangan lang nating ipakita ang ating pananampalataya. Alam natin, ang Diyos kaya niya. But the question is, may pananampalataya ka ba? Naniniwala ka ba na ikaw ay bibigyan ng Diyos? Hello? Kung alam mong kaya niyang magbigay, hindi patuloy kang humingi. Are you with me? Patuloy kang humingi. Sabi ko, wala namang problema sa Diyos. Kayang-kaya ng Diyos. Ang tanong, ikaw, may pananampalataya ka? That the Lord will give what you are asking for. Hello? At saka sinabi dito, siling niya kung kaya ng taong masama magbigay ng magandang regalo, ang Diyos pa kaya? Ang Diyos pa kaya? You see? Now listen, don't blame God. Don't blame the church. If God is not blessing your life, if God is not answering your prayer, do not blame God. Blame your faith. Maybe there's a problem with your faith. Kaya naman ng Diyos ibigay yan. Gusto ng Diyos ibigay yan. Gusto tayong pagpapalain ng Diyos. Ang tanong, nananampalataya ba tayo sa Panginoon? Kung nananampalataya, makikita yan sa ating ginagawa. Makikita yan sa ating buhay. Amen. So this is encouragement on our part na tayo ho ay palaguin natin ang ating panampalataya sa Panginoon. At tayo ho ay lumago sa ating panalangin. Kaya kang i-bless ng Diyos. Kaya tayong i-bless ng Panginoon. Diba? Nothing is impossible with God. Kaya ng Panginoon. We just need to nurture our faith. A very simple message. Bisita, kaya kang iligtas ng Diyos. Ang sinabi niya ditong kaya niyang ibigay sa iyo ang banal na espiritu, kaligtasan do. Amen? Material na bagay hindi pwedeng magligtas sa kaluluwa mo. Pero ang Diyos, kaya ka ng Diyos iligtas. Kaya ka ng Diyos kunin sa daan patungong impyerno. Kayang i-redirect ng Panginoon ang direksyon ng buhay mo. Mula sa daan papuntang impyerno, kaya kang i-redirect ng Panginoon sa daan papunta ng langit. Yan ang ginawa ng Diyos sa aking buhay. Yan ang ginawa ng Diyos sa karamihan dito sa atin. Amen? Ikaw, bisita namin. Kung hindi mo pa alam, hindi ka pa sigurado sa patutunguhan ng iyong kaluluwa, kaya ka ng Diyos iligtas. Kailangan mo siyang panampalatayahan. Amen? Panampalatayahan mong salita ng Diyos. Aminin mo na ikaw makasalanan. Dapat mong malaman ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan at impyerno. Salamat, binayaran na yan ng Diyos. Kinaya niya. Hello? Kinaya niya yung sakit, yung pagpapahiya sa Kanya, yung pagpasan sa cross. Amen? Yung barbaric na ginawa sa Kanya, kinaya ng ating Panginoon upang tayo ay bigyan ng libreng kaligtasan. Mga bisita namin, bayad na ang kaligtasan. Ikaw, kailangan mo magpakumbaba sa Diyos, magsisi ng kasalanan, tanggapin si Kristo ng buong puso. At ang kaligtasan ay mapapasa iyo. Ang banal na espiritu ay matatanggap mo. Amen? Sabi ko na sa inyo, mahal ka ng Diyos. Ayaw ng Diyos sana na may taong mapunta ng impyerno. Ayaw ng Diyos na may taong mapunta ng impyerno. Pero kailangan mong magdesisyon. Okay? Kailangan mong magdesisyon.
na tanggapin si Kristo sa iyong puso. At sa mga miyembro, sana makita natin na yung ginagawa natin ay sobrang-sobra pa ang kayang gawin ng Diyos. Yung ibinibigay natin, sobrang-sobra pa ang kayang ibigay ng Diyos. Kailangan nating lumago sa ating pananampalataya at sa ating ginagawa para sa ating Panginoon. Tayo'y manalangin. Dakilang Diyos, mapagpalang Ama, maraming salamat sa inyong kadakilaan. Maraming salamat, Panginoon, sa inyong dakilang pagmamahal, sa inyong dakilang kapangyarihan, sa inyong dakilang kabutihan, kahabagan, at sa inyong dakilang pagmamahal sa amin. We have proven kung paano nyo kami minahal, Panginoon, at patuloy na nakikita namin yung patuloy ninyong pagmamahal sa amin. Sa umagang ito, may mga bisita kami. Kung sila, Panginoon, na hindi paligtas, bigyan po ninyo ng katalinuhan at pag-unawa upang maintindihan nila yung sasabihin ng aming mga soul winners. At sa mga ligtas na, sa mga anak ninyo, sa mga miyembro na ng simbahan, o di kaya sa mga ligtas na pero hindi pa miyembro, sila ay mga anak pa rin ninyo, Panginoon. Dalhin po ninyo dito sa altar upang magpasalamat na kayang-kaya pala ninyo, Panginoon, na napakadakila pala ninyo. Minsan akala namin ang laki-laki na ng aming nagawa. Minsan akala namin ang laki-laki na ng aming naibigay. Minsan akala namin ang dami-dami na naming nagawang kabutihan. At para sa amin minsan ay sobra-sobra na. Pero salamat sa inyong mga salita. You giveth much more. You doeth much more. You are much more. You come to the altar. Come to the altar. Pasalamatan ng Diyos sa iyong buhay. At manalangin na bigyan tayo ng Diyos ng lumalagong pananampalataya. Andyan lang pala ang pagpapala ng Diyos. Kayang-kaya ng Diyos. Tayo na lang ang problema. Kailangan nating alagaan ng ating pananampalataya. Kasi kapag nakita ng Diyos na tayo ay seryoso, makikita yan sa ating pagpapatuloy kahit may kahirapan, kahit may problema, kahit minsan hindi na natin naiintindihan ang nangyayari sa ating buhay. Hindi ho tayo bumibitaw sa ating Diyos. Dahilan ho sa alam natin na nasa Kanya ang lahat ng solusyon, ang lahat ng kasagutan sa ating mga hindi maintindihan sa ating buhay. Nasa Kanya ang lahat ng kabutihan. Nasa Kanya ang lahat ng pagpapala. At kung gusto nating matikman ng pagpapalang ito ng Diyos, kailangan nating magpatuloy na nananampalataya sa Kanya. Kauturan, let us think of our faith. I-check ta ang atong pagtuo. Ano i-pray ta sa Ginoo? Katulad sa mga disciples, nangamuyo sila, Ginoo, dugangi ang amon mga pagtuo. Increase our faith. Balo ka mo kisaway ganako pagtuo ta kayo ay man taga-pray sa Dios nga dugangan sang Dios aton pagtuo. Saga pinangayo lang ta sa Dios pang pagtuo ta way ta ginapangayuan nga magdako. Balo ka mo kung ihatag lang sang Diyos ang ginapangayo tang ang pagtuo taway tagin pangayuan nga magdako,
instead nga maging blessing na ang ginapangayo ta, amo nang magtumba sa aton. Kay ma-out balance ta. Kinanglanon ang tanan nga material nga bagay nga ara sa atong kabuhi, makontrol sang pagtuo sa Dios nga may ara kita. Kay kung hindi, matumba kita. Di ta masarangan i-manage na. Kita niyong iban, ginpakamayos ang Diyos materiali na dula. Ang iban, ginpakamayos ang Diyos materiali, nagiging hambog, nagiging rebelde, hindi na magpatudlo, hindi na mamati. Why? Nagdako ang material nga bagay sa iya, pero ang pagtuo iya wala magdako. And at the end of the day, what's the result? Hindi mayo. God is much more. God is much more. Loving Lord, Heavenly Father, thank you so much for this time in Ginoo. We can check ourselves. We can renew our commitments. We can thank you, Lord. We can praise you for who you are. Thank you so much for saving us, for putting us in your church, for changing our lives, and for allowing us to serve you. Thank you so much, Lord, nga magamit mo kami so that there will be people nga makadangat man sa kaluwasan. There will be people nga mabuligan namon nga mabagong kabuhi nila kag maging galamito nimo. There will be families nga mabind together kag i-bless nimo, Ginoo. Gapangamuyo ko nga kabay pa nga sa makita namon ni amoning motivation namon nga ngamon pagtuo in-nurture namon kag kami magpadayon, Ginoo. Bless mong nabilin nga inuras sa sining aga. Gapangamuyo ako, Dios. I-bless mong tag sa kagrupo. Bless mong tag sa kagroup leaders namon. I-bless mo, Dios, ang bugos ng congregation. Right now, sa mga ginasulwining, Lord, paintindiha sila, kagluwasa sila. Buliging ang tagsa-tagsa, kung mahimo pa lang, makbalik ka ron sa hapon, para, Lord, mabugos ang pagpanimbaho namon sa imo. Thank you so much. Hindi namon maubos, Lord. Mention ang amon mga pasalamatan sa imo. But deep within our hearts, thank you so much, Ginoo. Tanan pagdayo pasalamat, balik namon sa imo, sa ngalan ni Jesus Christ, nga mong Diyos, agman luluwas. And all the people of God says, Amen, 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 amen. Okay, once again, maayong udto sa tanan. God bless everyone. And to God